May isang malaking propesiya daw ngayon na mukhang tinutupad daw po ni US President Donald Trump. At ngayon mga sangkay, nakakagulat at itong mga revelasyon na lumalabas. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel kung saan dito lamang po natin tinatalakay, pinag-uusapan itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Especially itong Bible prophecy, mga end-time events, mga sangkay na nangaganap nga po sa panahon po natin ngayon. Halos sabay-sabay po lahat, no? At ang inaabangan na lamang po natin ay ang rapture, yung caught up, mga sangkay. Bago natin pag-usapan itong ating tatalakayin ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, shoutout po sa lahat ng nanonood ngayon. God bless sa inyong lahat. At eto nga po, pag-usapan po natin to. Kasi nga po, marami ang naalala nyo, mga sangkay, nung nagkaroon po ng itong si US President Donald Trump, nagkaroon ng pagbabasa ng Biblia sa Book of 2 Chronicles chapter 7. Akala ng iba kasi, kahit tayo, mga sangkay, normal lang ito. Pero yung mga matatalinong tao, pagdating po sa Biblia, na-curious sila sa ginawa ni US President Donald Trump. Itong binasa niya kasi mga sangkay, ito po ay ang pagbibuild up ng temple sa panahon po ni King Solomon. No, ito po yung moment, mga sangkay, na kung saan nagdedicate ng temple sa Israel. Ngayon mga sangkay, ito yung napag-usapan po natin to. Nakaraan lamang, marami nga po ang kinilabutan sa ginawa ni President Donald Trump. Lalong-lalo na po yung mga Christian churches. The house of the Lord and the king's house, and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord, and in his own house he prosperously effected. And the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. Okay, yan po yung isa sa mga bahagi ng passage sa Bible sa 2 Chronicles chapter 7, yung dedication ng temple ng Israel. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray And and seek my face and turn from wicked their wicked ways. ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So ito yun mga sangkay. Yung ibang mga Bible scholars o mga nag-i-interpret sa Bible prophecy, nagkaroon po sila ng ideya na bakit ito ang binasa ni President Donald Trump. Possible daw ba na mayroon na pong kautusan ngayon na itayo na ang third temple sa Israel? And we all know naman mga sangkay na sa Bible prophecy, kailangan itayo ang third temple sa Israel kasi doon po magaganap ang matinding kalokohan ni Antichrist. At ayon sa mga nag-i-interpret, mga sangkay, sa propesiya about sa pag-build up muli or third temple na po ito mga sangkay na itatayo daw muli, sinasabi po nila na ang magpapatayo nito ay mismong si Antichrist. Ang iba naman mga sangkay na nag-i-interpret, pag natayo na ang third temple, saka lalabas si Antichrist. Pero isa pa rin yung punto dito. Itatayo ang third temple. Now, si Donald Trump, binasa po ito. Ayan mga sangkay. The dedication of the temple.
kung saan isa sa mga kinote niya, ito po yun, 11 to 22. When Solomon had finished the temple of the Lord and the royal palace, and had succeeded in carrying out all he had in mind to do in the temple of the Lord, and in his own place, in his own palace, the Lord appeared to him at night and said, I've heard your prayer, and have chosen this place for myself as a temple for sacrifice. So ito po, mga sangkay talaga ay dedication sa templo ng ating Panginoong Diyos sa Israel. Ito yung mismong binasa ni US President Donald Trump. So may something na nangyayari ngayon, mga sangkay, na dapat aware ang mga tao. At ito pa nga po, mga sangkay, isa sa mga sobrang nakaka-curious na pangyayari. Nag-post si Donald Trump, ito po yung original picture, mga sangkay, ng isang AI-generated picture na kung saan ginagaya si Jesus. So maraming na-curious, teka lang, ano ba mayroon kay Donald Trump? Bakit niya ginagawa ito? Ngayon, mga sangkay, biglang nagkaroon ng twist. Ang original photo ay naging ito na. So kung papansin ninyo, iba po yung nasa likod ng original na picture. I mean, original na edited picture or AI-generated picture. Biglang naging ganito na. Nagkaroon ng fallen angel sa likod. Para bagang mga sangkay, parang may pinapahiwatig. Minamind condition yung mga tao na mayroong paparating na something unusual. Or, let's say, mga sangkay, ito ay bahagi ng Bible prophecy. At tandaan po ninyo ngayon ang galaw ni US President Donald Trump. Siya po ngayon ang numero 1 supporter ng Christianity sa buong mundo. At kung pag-aaralan po natin ang Bible, pagdating sa mga propesiya, si Antichrist ay sobrang bait. Kakampi ng mga makadiyos, kakampi ng mga Hudyo, ng mga Israelites. Then suddenly, di ba magkakaroon ng peace treaty for 7 years. Pero yung 7 years peace treaty na yan, hindi niya po tutuparin. 3.5 years, magkakaroon po ng change ng sistema at dito na pahihirapan ang Israel at buong mundo. Tataka na po ng 666, something like that. Mga sangkay, Great Tribulation magaganap. So, eto na ang nangyayari. Si Donald Trump nga ba ang tumutupad sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia ngayon o ilang mga prophecy, lalong-lalo na po itong pagtatayo muli ng Third Temple. Kasi hindi po basta-basta yan itatayo ng Israel lamang. Kailangan dito ng panulak na mas malakas na bansa. Walang iba kundi ang Amerika. Kasi kung Israel lamang, marami pong magagalit na mga bansa na mga Muslim. Kasi andun din po yung kanilang pinakatemplo ng mga Muslim. So mukhang kailangan dito si Trump para maitayo ito. So ang tanong dito, sino si Antichrist? At sino si Donald Trump? Well, ano po ang inyong mga opinion? Comment down below, guys. Sinasabi ko sa inyo, bantayan po natin yung mga propesiya sa Biblia. Maraming nagaganap sa mundo, naaakalain po natin na normal na nangyayari kagaya ng mga digmaan. Pero tandaan nyo, kagaya ng digmaan ng Iran, Amerika at Israel, hindi po yan normal na digmaan. Bahagi po yan ng direksyon sa katuparan sa propesiya sa Bible pagdating sa Iran war against Israel. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below.
Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.